Please like, share, and subscribe. For more videos, let's go! Angkan ng dilim. Sa isang liblib na baryo sa probinsya, tahimik ang pamumuhay ng mga tao. Ngunit tuwing sumasapit ang gabi, may mga nawawala. May mga hayop na natatagpo ang patay at ubos ang dugo. Ang iba naman ay hindi na muling nakikita. Takot na takot ang buong baryo dahil sa paniniwalang bumalik na ang isang sinaunang angkan ng mga aswang. Isang gabi, habang pauwi ang matandang si Aling Sela, may narinig siyang kakaibang tunog mula sa kagubatan. Huminto siya at dahan-dahang lumingon. Dalawang mapupulang mata ang nakita niya sa dilim. Mula sa likod ng puno ay lumabas ang isang matangkad na nilalang na may mahahabang kuko at matutulis na pangil. Hindi na nakapagsigaw si Aling Sela nang mabilis siyang sugurin ng nilalang. Kinabukasan natagpuan ang kanyang bangkay malapit sa ilog. Dahil sa sunod-sunod na pagpatay, dumating sa baryo ang isang grupo ng hunters na pinamumunuan ni Gabriel. Kilala sila sa pangangaso ng mga halimaw at matagal nang nakikipaglaban sa mga aswang sa iba't ibang lugar. Kasama ni Gabriel sina Mara, Diego at Thomas. Bitbit nila ang mga armas na gawa sa pilak, mga kutsilyo at banal na tubig. Habang iniimbestigahan nila ang baryo, nalaman nilang ang nasa likod ng lahat ay ang angkan ng dilim. Isang makapangyarihang pamilya ng mga aswang na matagal nang pinaniniwala ang wala na. Sa gitna ng kagubatan, may isang kuweba na nagsisilbing pugad ng angkan. Doon naninirahan si Daturan, ang pinuno ng mga aswang. Kasama niya ang kanyang anak na si Luna at 12 ng miyembro ng kanilang angkan. Plano nilang sakupin muli ang baryo at gawing lugar ng halimaw. Isang gabi, sinalakay ng mga aswang ang baryo. Nagkagulo ang mga tao habang isa-isang pinapatay ng mga nilalang ang sinumang kanilang makita. May mga aswang na gumagapang sa bubong habang ang iba naman ay lumilipad sa kalangitan. Dumating ang mga hunters at nagsimula ang matinding labanan. Nagpaputok si Diego gamit ang kanyang shotgun, habang si Mara ay mabilis na nakikipaglaban gamit ang 2 kutsilyo. Maraming aswang ang napatay, ngunit marami rin sa mga hunters ang nasugatan. Habang lumalaban, biglang humarap si Gabriel kay Daturan. Nagulat si Mara nang malaman niyang anak pala ni Daturan si Gabriel. Matagal na pala niyang itinago ang kanyang tunay na pagkatao dahil pinili niyang mamuhay bilang tao at kalabanin ang sariling angkan. Sinubukan ni Daturan na kumbinsihin si Gabriel na sumama muli sa kanila. Ngunit tumanggi siya. Sinabi niyang hindi niya hahayaang maghari ang kadiliman. Nagkaroon ng matinding labanan sa pagitan nilang mag-ama. Sa huli, nagawa ni Gabriel na saksakin si Daturan gamit ang isang pilak na espada. Unti-unting naging abo ang pinuno ng mga aswang. Nang sumikat ang araw, umatras ang natitirang mga aswang papunta sa kagubatan. Naging tahimik muli ang baryo, ngunit habang naglalakad si Mara palabas ng gubat, may nakita siyang batang babae na nakatayo sa likod ng puno. Mapula ang mga mata nito at dahan-dahan itong ngumiti. Ang bata sa gubat, matapos ang madugong laban sa angkan ng dilim, sinubukan ng baryo na bumalik sa normal na pamumuhay. Ngunit hindi pa rin mawala ang takot ng mga tao. Tuwing gabi, may naririnig na kakaibang iyak mula sa kagubatan. Habang nagbabantay si Mara malapit sa gubat, muli niyang nakita ang batang babaeng may mapupulang mata. Tahimik lamang itong nakatingin sa kanya habang nakatayo sa gitna ng hamog. May bumabalak. Kinabukasan may natagpo ang patay na magsasaka sa bukid. Wala itong dugo at puro sugat ang katawan. Nang makita ni Gabriel ang bangkay, alam niyang hindi pa tapos ang laban. May natira pang buhay na aswang. Habang iniimbestigahan nila ang lugar, may nakita silang simbolo ng angkan ng dilim na nakaukit sa puno gamit ang dugo. Ang tunay na pagkatao ng bata. Sinundan ni na Gabriel at Mara ang batang babae hanggang sa lumang sementeryo. Doon nila nalaman ang katotohanan. Ang bata ay si Amara, anak ni Luna, at siya ang huling tagapagmana ng angkan ng dilim. May kakayahan siyang buhayin muli ang mga namatay na aswang gamit ang dugo ng tao. Pagbangon ng mga patay,
Habang umuulan, nagsimulang gumalaw ang mga libingan. Isa-isang bumangon ang mga bangkay ng mga dating aswang na pinatay ng hunters. Nagsigawan ang mga tao sa baryo habang nilulusob muli sila ng mga halimaw. Ang pagkakabihag kay Mara habang nakikipaglaban, nahuli si Mara ng mga aswang. Dinala siya sa kuweba ng angka ng dilim. Doon niya nakita si Luna na buhay pa pala. Sugatan man si Luna noong nakaraang laban, nakaligtas siya. Plano niyang gamitin si Mara bilang handog upang tuluyang maibalik ang lakas ng kanilang angkan. Pagliligtas kasama sina Diego at Tomas, pinasok ni Gabriel ang kuweba upang iligtas si Mara. Sa loob ng kuweba, sinalubong sila ng dos-dose ng aswang. Nagkaroon ng matinding labanan. Nagliyab ang buong kuweba habang pinapatay nila ang mga halimaw. Ang halimaw sa loob ni Gabriel. Habang lumalaban kay Luna, unti-unting lumalabas ang dugong aswang ni Gabriel. Nagbabago ang kanyang mga mata. Humahaba ang kanyang mga pangil. Lalong lumalakas ang kanyang katawan. Natakot si Mara nang makita ang tunay niyang anyo. Hindi pa tapos. Natalo ni Gabriel si Luna at nasunog ang kuweba. Akala nila ay tapos na ang lahat. Ngunit habang paalis sila, nakita nila si Amara na nakatayo sa ibabaw ng bundok. Nakatingin ito sa nasusunog na kuweba. Pagkatapos ay ngumiti siya at dahan-dahang nagdilim ang kanyang mga mata hanggang maging kulay itim.